kabsat, meron tayo ngayon ditong ginagawang unit. Ito ay hammer type. Hindi ko lang alam kung ano to, yung manlapat. Yan, stainless. Ang issue nito ay singaw dito na part. Yan, so nabaklas na natin. Medyo nahirapan lang tayo dahil matitigas na yung ano niya dito, tapos yung allen screw dito sa kanyang barrel. So binabad pa natin magdamag ng WD-40 para matanggal natin yung bolt. Ito yung allen key na ginamit natin, pumilipit na sa sobrang tigas. Ayan, grabe, pumilipit pero hindi nabali at saka hindi siya nabilog, pumilipit lang. Ayan, ayan o, sa sobrang tigas nung ano niya, lock. Ayan, so magpapalit tayo ng o-ring. Ito yung papalitan natin. Halata naman na na siya, flat, hindi na siya pabilog, pati yung isa, saka matigas na rin. So medyo matagal kasing dinagamit, sabi nung may-ari, kaya papalit tayo ng o-ring. So dito wala namang problema, so hindi na natin gagalawin. Yan, so dito yung part ng may singaw. And so linis na rin tayo sa kanyang valve dahil medyo madumi. Ayan, kinakalawang na siya dito. Ayan, marumi na yung kanyang, ayan, kalawang. So tanggalin lang natin. Kunting langis para madulas yung o-ring, hindi siya gagasgas. Then balik natin yung ito yung luma kanina. So talagang sobrang tigas na, hindi tulad ng bago, malambot. Ito wala na, tsaka hindi na rin pabilog yung itsura niya. May kanto, meron na siyang kanto. Yan. Then langis ulit. Kaya na-fix na natin yung kanyang receiver. So may screw dito, dalawa. At ngayon kargahan muna natin ng konting hangin para testing natin kung meron pa bang singaw sa kanyang tangke. So konti lang ilalagay natin. Ayan, lublob natin sa tubig para makita natin yung kanyang singaw, kung meron pa ba. Kailangan talaga ilublob sa tubig para makita natin. Ayan, so sa valve wala naman. Dun sa valve walang lumalabas dun sa butas, so okay siya. Then dito yung inayos natin, yung part ng dito na part, yan yung inayos natin. Pinalitan natin ng o-ring, so wala nang singaw. Okay, ayos na. So nawala na yung singaw.
Ayan, wala nang bumubula. So all goods. Dito naman sa kanyang inlet, so ayos na rin. Pwede nating ibalik lahat yung parts. So nai-align na rin natin. Ayan, ito yung kinuha natin, hindi yung mismong swing kasi medyo tabing yung swing nya. Dito natin kinuha yung alignment sa receiver. Ayan, at yung sight, pero may scope naman siya, pero kukunin pa rin natin yung kanyang alignment. Ayan. Then balik na natin sa kanyang bat. So, para may balik natin, lang natin siyang ikasa muna para may fix natin dito sa kanyang bat stock. Then balik natin yung bolt lock. Yan, at naibalik na rin natin yung kanyang scoop, pero tabingi. Dito siya tumabingi. So luwagan natin to, i-align natin. Dapat yung kanyang crosshair ay nakatapat dun sa butas, dun sa ayan, yung gitna ng barrel. Dapat yung crosshair nya nakatapat mismo dito sa gitna din ng barrel. Ayan, para hindi mag iba-iba yung kanyang zero or groupings kapag medyo mas malayo na yung target natin, or nag-iiba yung angle ng paghawak natin dito sa unit. So gamit nating pellet at yung gamit natin dun sa ating PCP. So medyo maluwag siya. Ayan, diretso. O, test fire natin, isang shot. Doon lang tayo tatama sa may pinagputulan ng puno ng nyog. Ayan, malapit lang, 20 meters. So 1 cock lang. Okay. Test fire. Ayan sir, at natapos na natin yung unit mo. So pwede mo nang kunin. At ito, papakargahan mo na lang ng CO2 para magamit mo na yung unit mo. Magkaiba kasi yung patama natin pagka CO2 at yung pump ang ginamit natin. Ayan.